Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go. Kaawa-awang talunan salita ng gumagaya kay Jay. Bukas na ang preliminaries, handa na ba kayo salita ng principal? Oo, sir. Gagawin namin ang best namin bukas salita ni June. Nag-training ng mabuti ang lahat salita ni Shelly. Pero June, ikaw na ba'y nasa third year? Malapit na ang college entrance exams, sigurado ka ba na okay lang to salita ng principal? Haha oo, magsisimula akong mag-aral ng mabuti pagkatapos ng kompetisyon. At magre-repeat siya ng isang taon salita ni Mino. Huwag kang magbiro salita ni June. Sino ba yung magandang lalaki na may pulang buhok? Dapat nasa school ka ngayon, hindi ba salita ni Mr. Mario Nam? Estudyante siya mula sa Gunhigh. Nagpahinga muna siya sa school para sumali sa kompetisyon kasama namin pagpapaliwanag ni Mino. Bigla naman naglakad si Mr. Mario Nam palapit kay Vinny. Nag-a-absent sa school para sa kompetisyon. Bigla naman nagulat si Mr. Mario Nam dahil sa isang mata ni Vinny. Yung isa sa mga mata mo. Bigla na lang natahimik ang lahat dahil sa mga kinikilos ni Mr. Mario Nam. Sabay hawak sa may baba ni Vinny. Ang gwapo ng batang may pulang buhok. Bigla naman nagwala si Vinny dahil sa paghawak sa kanya ni Mr. Mario Nam. Huminahon ka lang muna pre salita ni Dom. Hoy, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, pero pigilan mo muna salita ni Mino. Hahaha, anyway, dahil absent kayo bukas para sa kompetisyon, sana makapasa kayo sa preliminaries salita ng principal. Opo sir, lumabas na ng principal office ang ating mga bida. Wow, sino siya salita ng mga extra? Transfer student ba siya pagtatanong ng isa? Sino ba yung lalaki sa flower jersey na yan? Hindi ko siya nakita dati. Talaga, sino siya? Hindi ko siya kilala, pero ang pupogi ng mga kaibigan ni Mino. Wow, sikat ka pala sa mga babae, bakit hindi ka lumipat sa amin? Nakakatamad sa all-boys school ninyo buti pa sa masayang co-ed school na may mga babaeng ganyan salita ni Mino. Habang si Vinny naman ay parang naasar kay Mino. Naiirita na ako dito, aalis na ako. Kita-kits na lang bukas salita ni Vinny. Tuluyan na naglakad si Vinny paalis. Napakamahiyain naman niya salita ni Mino. Napalingon naman si Mino dahil may nagsalita. Guys, bukas na nga ang preliminaries salita ni Mia. Handa na ba kayong lahat salita ni Yuna? Pinakita naman ang dalawa na mukhang masaya dahil sa pag-support sa kanila ng mga crush nila. Mag-cheer kami para sa inyo, good luck salita ni Yuna. Salamat, kumain kaya tayo lahat ngayong gabi bago ang kompetisyon. Ako na bahala sa chicken para sa lahat. Wow, talaga, sige sasama ako salita ni Mino. Di ako pwedeng mawala sa chicken party sasama ako salita ni Dom. Kailangan ko mag-aral ngayong gabi, kaya hindi ako makakasama salita ng ating bida. Pinakita naman na umalis na ang ating bida. May problema ba kay Jay? Mukhang hindi siya masaya. Lagi naman siyang ganyan, hindi masyadong masayahin. Nakatingin lang si Mino sa papaalis na si Jay. Habang naglalakad si Jay palayo naiisip naman niya ang mga sinabi ng kanyang mga magulang kaya parang nahirapan ang ating bida sa kanyang pasan-pasan na problema. Lumipat naman ang eksena sa isang malaking monitor. Ang pagtalakay sa League of Street. Sa wakas, magsisimula na bukas ang preliminary round para sa kompetisyon sa Extreme Street Biking. Natanggap namin ang balita na kilala ka, Sang Ho Choi, sa iyong kahangahangang pagganap sa mga pandaigdigang kompetisyon sa pagbibisikleta tulad ng Giro d'Italia at Tour de France. Makakasali sa huling yugto ng kompetisyon para sa isang kaganapan. Oo, siguro gusto ng mga organizer na ako ay makilahok para mas maging parang pistehan ang huling araw. Nakita ko, at narinig ko rin na ikaw ay magiging hurado sa kompetisyon ng League of Street. Nagtataka ako kung ang isang medyo hindi gaanong sikat na event tulad ng pagbibisikleta ay makakakuha ng atensyon ng mga manunood. Kasi ang kompetisyon ay ginagawa bilang isang tournament game sa mga amateur at estudyante imbes na mga profesional na atleta. May mga misyon at mga patakaran na dapat sundin. Talagang naiiba ito sa regular na bike race na puro lang pagbibisikleta ang ginagawa. Lumipat naman ang eksena sa isang lugar. Pinakita naman ang isang maso na kakatapos lang maayhampas. Pinakita naman ang isang bike na wasak na.
Pinakita naman ang may-ari ng bike na labis ang iyak. Kayo mga tarantado, mas nakakagaan ba sa pakiramdam mo na alisin ang lahat sa akin? Ano ang reklamo mo? Talo ka sa karera kaya dapat mong sundin ang aming mga rules, tama? Kung ayaw mo, maghanap ka ng ibang bike at sumali ka ulit sa karera namin. Bigla naman may umiilaw na patingin ang ungas. May huminto na kotse at bumaba na ang driver nito. Napatingin naman ang lahat sa driver na bumaba. Ha, hindi ba't si Sang Ho Choi ang siklista? Wow, siya nga yan. Ano ang ginagawa mo dito, salita ni Sang Ho Choi? Paano mo nalaman na narito ako, pagtatanong ng ungas? May kompetisyon ka bukas, anong ginagawa mo dito na nag-aaksaya ng oras at kumikilos na parang isang gangster? Bukas lang ang preliminaries. Bukod dito, mananalo ako kahit ano pa. Tama ba yon, bro? Salita ng ungas. Magkapatid pala silang dalawa. Sumapit na ang umaga at makikita na nakasakay sa sasakyan ang ating mga bida. Masarap sa pakiramdam na may hangin sa ilong mo, Jordan, salita ng alagad ni Dom. Haha, salamat sa paghatid sa amin, salita ni June. Walang anuman, kayo ang mga kaibigan ni Young Masters. Hoy, pero hindi ba't nakapag-away na dati ang batang may pulang buhok sa kanya, salita ng alagad ni Dom. Pinakita naman ang reaksyon ng mga bida na parang di nila alam paano ipapaliwanag ang mga nangyari. Sige na, bro, wag na natin pag-usapan pa, nakaraan na yon, salita ni Dom. Haha, karaniwan lang sa mga bata sa edad nila na magkulitin, salita ng alagad ni Dom. Habang si Vinny naman ay parang nahihiya. Shelly, sinabi ko sa'yo na mas komportable ang mga upuan sa harapan, hindi mo na kailangang umupo sa likod. Gusto ko kasi umupo malapit kay Jay, salita ni Shelly. Habang ang ating bida naman ay hawak pa din ang libro. Isang linggo na ba't hindi pa ba tapos ang kontrata mo, pagtatanong ni Mino. Hoy, nerd, gawin mo ng official na jowa si Shelly. Pinakita naman ang isang polis na nagbabantay. Mukhang hindi na pinapapasok ang mga kotse sa lugar na ito, salita ni Kalbo. Pinakita naman ang entrance ng League of Street. Nagsimula na ang seremonya ng pagbubukas para sa preliminary round ng League of Street. Maraming crew ang nandito para sa unang liga. Nakatakda ang mga preliminaries na magsimula sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng pagtatapos ng opening event. Pinakita naman na may nag-ensayo ng rollers. Nasa 10 metro sa harapan ang batang nakasuot ng dilaw. Ang mananalo ay makakatanggap ng premyo, halina't subukan ninyo lahat. Mahilig ako sa mga babaeng anime, pero mas magaganda ang mga babae sa totoong buhay, hihihi, sabay kuha ng litrato. Nako, kahihiyan ka. Anong maganda sa mga katangahang babae sa totoong buhay? Mas maganda ang mga 2D girls, salita ng weirdo. Mas gusto ko pa rin ang mga babae sa totoong buhay, salita ng nakasuot ng chopper. Sumasang-ayon ako, ang pangalawang pinakamagandang bagay sa mundo pagkatapos ng makina ay ang katawan ng isang babae, salita ng nakasuot ng Gundam. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo, ang mahalaga ay ang magagandang lalaki ang pinakamahusay, salita ng babae na nagbabasa ng manhwa. Mukhang hangal ang mga tao sa personal, salita ng weirdo. Ang ganda talaga ng araw nato, salita ni Shelly. Napatingin naman ang weirdo sa nagsalita. Sa wakas ay nagsisimula na kinakabahan ako, salita ni Shelly. Mas marami ang tao kaysa sa ini-expect ko, salita ni Mino. Parang napainto saglit ang weirdo sa pagkita niya kay Shelly. Sena-chan, salita ng weirdo. Mukhang naisip ng weirdo na si Shelly at Sena-chan ay iisa lang. Parang nakikita ko ang mga bituin, siya lalala. Di na nakatiis ang weirdo at sumigaw ito ng Sena-chan. Nagtaka naman sila Shelly sa sumigaw. Ano, Sena, pagtataka ni Shelly. Pinakita naman ang weirdo na nakatago sa pader at tinakpan niya ang kanyang bibig. Narinig niyo ba yon? Parang boses ng otako, salita ni Shelly. Oo, ano ba yon? Pagtatanong ni Mino. Sena-chan, lumabas na siya sa totoong buhay. Lumipat naman ang eksena kay Dom at Kalbo. Medyo magaan naman para sa murang bisikleta na $50 lang, ingat ka pa rin po sir, salita ni Kalbo. Salamat sa paghatid guys, siguraduhin namin na tayo ang mangunguna sa preliminaries. Dapat nga nag-cheer kami para sa iyo hanggang sa huli pero kailangan na naming umalis, may isang nagkamali sa pamilya. Mapapanood ka namin sa TV, salita ni Kalbo. Nagpasalamat naman si Dom. Hoy, hindi ba't si Mino yon? Bigla naman napatingin si Mino sa nagsalita. Matagal na tayong hindi nagkita,
kasali ka rin pala, ba't pumunta ka ulit para lang matalo muli? Hahaha, mukhang nakabuo ka na ng bagong grupo. Kim, ikaw na mukhang tae salita ni Mino. Sino ba yung mga talunan na yan salita ni Shelly? Sino ba ang mga kasama mo sa bagong grupo? Pagtatanong ng Ongas. Ang school president at ang. Di na natapos ang Ongas sa pagsasalita dahil napagtanto na niya na mali ang pag-usap niya kay Mino. Pinagpawisan naman ang loko dahil sa takot. Pinakita naman na ang sama ng titig ng mga alagad ni Dom. Anong problema salita ng alagad ni Dom? Oy, Ma'am Ushi Boy, nagpapanggap ka na naman na matapang salita ni Vinny. Ah, masaya lang ako na makita kayo, gusto ko lang sabihin. Good luck, di ba mga kasama sabay lingon nagulat ang Ongas dahil wala na pala ang mga kasama niya sa tabi niya. Pinakita naman ang mga duwag niya na kasama palayo na at nag-usap pa. Hindi ba nakakatawa yung palabas kahapon? Grabe, natawa ako ng malakas doon sa part na yon. Tumalikod na ang Ongas para sumibat. Ah, ang ganda ng panahon, swak na swak para sa pagbibisikleta. Anong klaseng tao yung mga yan? Bakit sila tumatakbo salita ni Mino? Pinakita naman si Vinny na nakatingin sa mga papaalis na Ongas. Napalingon naman si Vinny sa mga grupo na parang pamilyar sa kanya. Pinakita na ng Ongas na nagsabotahe ng laban nila, ito yung naglagay ng Holy Sword sa may gulong ni Vinny dahilan para sumemplang siya at masira ang kanyang bike. Tinitigan naman ito ni Vinny ng masama. Mga pare, tingnan nyo dun. Si Monster. Napatingin naman si Jun at si Vinny. Ang lakas ng dating niya. Tinatawag siyang Human Lamborghini o ang Wild Bull. Monster 13 siya yung rider na umaabot ng 100 kilometers per hour. Hindi ba siya profesional na? Anong ginagawa niya dito? Monster salita ng lalaki na nakasuot ng peteng na damit. Kung talagang gusto nating magwagi, kailangan nating harapin ang monster na yon. Napatingin naman si Dom dahil may announcement. Magsisimula na ang mga preliminaries, pakiusap ay pumunta na sa broadcast hall sa track ang mga kinatawan ng bawat koponan. Uulitin ko, kinatawan ng grupo. Ah, kahit na, magpapahinga na lang ako dito, kayo na lang ang mag-usap-usap salita ni Shelly. Bakit kailangan pa natin pumili ng kinatawan bigla? May gustong tumanggap ba salita ni Mino? Sino ba ang gusto maging representative o mag-nominate na lang tayo? Napatingin naman si Dom at si Jun kay Jay. Sinasabi ko sa iyo, ayaw ko mag-represent ng team, pumili kayo ng iba. Hindi ko rin gusto salita ni Vinny. Seryoso ba kayo? Bakit hindi kayo makipag-kooperasyon salita ni Mino? Mino, bakit hindi mo gawin? Malaking papel ang ginampanan mo sa crew na ito. Kung wala nang ibang may gusto, Eddie. Ako na ang gagawa salita ni Dom. Maging representative ng grupo. Napatingin naman sa kanya ang lahat. Lumipat naman ang eksena sa Sunny High School. Pinakita naman ang mga estudyante na abala sa mga ginagawa nila. Bigla naman pinakita ang monitor na naka-broadcast sa laban. Malapit nang magsimula ang mga paunang laro. Puto, sino ang nagbukas dyan sa maingay na TV na yan salita ng gumagaya sa ating bida? Sinabi ng mga guro na may mga bata mula sa ating paaralan na sumasali sa kompetisyon sa pagbibisikleta at pinaandar ang TV para suportahan sila. Ano biking competition, pagtataka ng Ongas? Oo nga, nakaka-boring. Bakit hindi tayo magpakita ng palabas kasama ang ilang magagandang babae? Sino ba ang may pakialam sa nakaka-boring na palabas sa pagbibisikleta? Nahagip naman ng camera si Dom kaya nakita siya ng kanyang mga kaeskwela. Wow, siya ba yung long-haired na lalaki na may band-aid mula sa class 1? Wow, tama ka. Ano ba ang ginagawa niya roon? Napatingin na rin ang iba. Si Dom bayan ng class 1. Wow, di ako makapaniwala na sa TV na siya. Nagkakaroon ba sila ng kompetisyon sa pagbibisikleta? Lumipat naman sa mismo classroom ng ating mga bida. Nandyan si Dom, ang cool niya talaga sa TV salita ni Mia. Pero bakit parang balisa siya pagtatanong ni Yuna? Nako, siguro ay kinakabahan siya salita ni Mia. Siya ba ang representative ng crew? Lumipat naman ang pahina sa bike shop. Ang mga representative mula sa bawat koponan ay naghahanda na sa starting line. Mas maraming cyclist ang sumali kaysa sa inaasahang bilang, simula pa lang ito ng kompetisyon. Nakikita rin natin si Monster, isang malakas na kandidato para sa tagumpay sa kompetisyong ito. Pinakita naman ang stage kung saan may naggigitara at
At pinatagtag na ang musika, rock and roll. At nagsigawan na ang mga tao. Ipapaliwanag ko ulit ang mga rules para sa preliminaries. Ang kinatawan mula sa bawat koponan na makakarating sa finish line sa loob ng wala pang 5 minuto at 30 segundo ay pasok sa susunod na round. Mawawalan ka ng karapatang makipagkompetisyon kung hindi mo matatapos sa loob ng takdang oras. Sa ibang salita, kung ang kinatawan ay hindi makakarating sa finish line sa loob ng 5 minuto at 30 segundo, ang buong koponan ay didiskwalipika. Pinakita naman ang mukha ni Dom na parang nanghina. Pinakita naman ang nangyari kanina. Pinapalitan namin ang aming kinatawan, paano madidiskwalipika ang buong team dahil sa isang tao. Isang buwan pa lang akong sumasabak sa pagbibisikleta. Akala ko lang naman ito ay para pumili ng isang pinuno mula sa bawat koponan, biro mo ba? Pakiusap, pwede ba naming palitan ito pag mamakaawa ni Dom? Sorry pero nakapag-sign up ka na. Mahirap palitan ang pangalan mo kapag nasa listahan na. Dapat ipaliwanag mo na ang mga rules bago kami pumili ng aming kinatawan, paano mo nagawa ito? Pahintulutan mo akong pumunta sa litan ni Mino. Pinakita din si Dom na nagmamakaawa palitan siya. Sorry pero hindi maaaring palitan ang rider maliban kung may injury o may physical issue. Lagot ako nito sa litan ni Dom sa kanyang isip. Anong klaseng preliminary round ito? Madidiskwalipika kami kung hindi niya matatapos sa loob ng 5 minuto at 30 segundo. Ang kompetisyong ito ay lokohan sa litan ni Mino. Huwag kang masyadong magalit, wala na tayong magagawa, matinding training ang ginawa ni Dom, kaya't tiwalaan at suportahan na lang natin siya sa litan ni Jun. Oo, magkakasama tayo sa iisang team, kailangan nating magtiwala at mag-cheer sa isa't isa, sigurado akong magiging responsable si Dom at gagawin niya ang kanyang trabaho sa litan ni Shelly. Napabuantong hininga naman si Mino. Habang ang ating bida ay tahimik lang. Bigla tumalikod ang ating bida at nagsalita. Magbabasa ako habang naghihintay sa waiting room. Ano ka ba naman? Paano ka makakapagbasa sa mga oras na ito? Hindi ka ba nag-aalala para kay Dom? Bakit ka ba nag-aalala sa litan ng ating bida? Ano pagtatanong ni Mino? Ang layunin ba niya rito ay maglaro lang sa litan ni Mino? Ito ba ang kanilang paraan ng pagsasabi na kung hindi makakatapos ang kinatawan ng isang koponan sa loob ng 5 minuto at 30 segundo, hindi na kailangang husgahan ang kakayahan ng natitirang miyembro ng koponan? Alam kong nasa ilalim ka ng matinding pressure ngayon. Pero sigurado ako na magbubunga ang lahat ng iyong pagsisikap, Dom. Hoy monster, tawag ng extra. Inalis mo ang iyong preno ha. Paano ka makakapreno sa ganitong gear ratio? Haha. Sigurado ka ba na hindi ka sumusobra lang para sa preliminaries? Haha, kilala mo ba ang Italianong sprinter na si Mario Cipollini, kilala rin bilang Lion King? Ano ang isang bagay na sinabi ni Mario Cipollini noon? Kapag nagpreno ka ibig sabihin ayaw mo manalo. Ang tanging oras na ako ay nagpepreno ay kapag tumatawid na ako sa finish line at pagtatapos, iyon ang aking patakaran sa aking sarili. Hindi ako nandito para hawakan ang preno at kumuha ng hangin. Pinakita naman na parang naguluhan ang hangal sa mga sinabi sa kanya. Narinig din pala yon ni Dom, kaya parang humanga siya. Uy monster, naging mapagmataas ka na ba matapos mong maabot ang 100 kilometers per hour nung minsang sumusunod ka sa kotse? Kung ikaw ay isang Lamborghini, ako ay isang Ferrari Beach. Manatiling alerto dahil sa bawat wild bull ay sinasaksak ng isang bullfighter sa huli. Nasisiraan na ako sa mga nakikita kong mga tanga na kumikilos ng may pagmamalaki. Sumakay kayo na parang tanga, hindi ito tungkol sa pagraranggo, ito ay tungkol sa pagtapos sa loob ng limitadong oras. Nakikita ko ang ilang mga tanga na hindi makakaabot sa oras sabay lingon kay Dom. Pinakita naman si Dom kinakausap ang kanyang bike. Ipapakita ko kung ano ang kaya ko, salita ni Dom sabay himas sa kanyang bike. Dom, good luck, sigaw ni Shelly. Napatingin naman ang weirdo kay Shelly at bigla naman ito nag-imagine na siya ang na-cheer ni Shelly sa Japanese na salita pa. Ganbeiton o tako-chan fatal. Namula naman ang hibang at nagsalita pa ng shalalala, chiku show, ang sampin kong puso bakayaro, guys bahala na kayo intindihin ang sinasabi ng weirdo na ta. Pinakita naman ang mayabang na si Kim. Grabe, Mino, paano niya nagawang magkaroon ng ganitong team? Naging nerbyoso tuloy ako. Kita naman na ang takot niya sa nabuong team ni Mino. Ang mga paunang laro ay magsisimula na.
Lahat ng siklista, pumunta sa linya. Kung hindi ako makakapasa nito, masyado akong mapapahiya at di ko kaya harapin sila, kailangan ko lang magpidal ng mabilis. Ang tanging pagpipilian ko ay ilagay ang lahat ng mayroon ako dito. Maghanda na ang lahat. Pinakita naman ang mga kalahok na handa na. Umpisahan na sabay tog-tog ng malakas at nagsigawan ang mga tao dahil nag-umpisa na ang karera.